Samantala, sumadsad ang net satisfaction nating or rating ni Pangulong Ferdinand Marcos sa halos lahat ng pangunahing lugar sa bansa. Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sumadsad sa negative 15% base sa pinakahuling survey na ginawa ng Social Weather Stations o SWS. Sumadsad sa record low ang net satisfaction rating ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa unang quarter ng taon ayon po sa SWS survey. Sumadsad naman sa record low na net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Marso. Sumadsad sa record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling survey ng SWS. Mula sa negative 3 na neutral rating noong November 2025, bumaba ito sa negative 15. President's net satisfaction rating dropped to an all-time low of minus 15% based on the SWS survey of March 2026. Is the President bothered at all? Sa ating pagkakatingin, depende nga po yan sa mga respondents na nakakausap. Sabi nga po natin, muli, tinagurian nga po si Pangulo na highest rated among the top 4 officials. Teka, ano daw? Tinagurian nga po si Pangulo na highest rated among the top 4 officials in the nationwide. Sinungaling! Highest rated, sa mo nakuha yun? Nationwide pa, wala kaming nabalitaang ganun. Ang alam namin, yung net satisfaction rate ng amo mo, nag-negative 15, alam ng lahat yun. Sa lahat ng dumaang presidente, siya lang nakagawa nun. Handa kang magsinungaling, manloko ng Pilipino, basta yung amo mo maiangat. Sa buong Southeast Asia nga, pangalawa tayo sa kulelat. Tapos may sinasabi pa siyang nationwide. Mali pa yung grammar ni Bilat. Wala ka talagang maaasahan sa gobyerno na to, tanghali na lang yung tapat. Ang kapal ng mukha na itong bangag na to, hindi marunong mahiya. Biruin mo, halos kapantay na natin yung bansang may civil war. Natalo pa tayo ng Vietnam, Cambodia, Malaysia, hindi ba nakakaasar? 5% na lang mauunahan na tayo ng Myanmar. Pansinin nyo, yung net satisfaction rating neto, negative 15. Tapos sa buong Southeast Asia, pangalawa tayo sa pinakamababang rating. Sabay magpo-propose siya ng 7.2 trillion national budget for 2027, sarap sakalin. Di ba kakatapos nyo lang nakawin yung national budget ng 2026, meron na naman parating? Wala na nga kaming napala ng 2026, tapos sa 2027 yung budget itataas nyo pa rin? Ano ba naman yan? Nakakapanginig naman ang laman yan. Meron na naman silang nanakawin. Alam nyo, sa sobrang kademonyuhan nyo, papalakpak miski si Taning. Kasi biruin mo miski pare, sangkot sa anomaly. Kahit tanong mo pa kay Father Flavi. Sa sobrang laki ng budget ni Bangag, naging aso niya si Erwin sa si Rafi. Kaya lahat ng demonyo sa impyerno ang tawag kay Bongbong Lodi. Biruin mo, gustong ikulong yung nasa tama. Yung may kasalanan, pinapalaya. Tapos yung mga tunay na magnanakaw, pagala-gala. Si Senator Marcoleta walang kasalanan, gustong ikulong, tapos si Manuel Bonoan gagawing state witness, nasa laya. Kasi malaking tinik sa lalamunan nila si Senator Marcoleta sa 7.2 trillion na nanakawin na naman nila. Sa tingin nyo, papayag kaming hulihin nyo yan? Nakasama naming maghanap ng hustisya tapos walang kasalanan? Baka nakakalimutan nyo, we are one, buong mundo yan. Eh kung mag-uwian lahat yan, lindol, bagyo, pandemic, hindi nga umubra, ikaw pa kayang tao lang. Eh paano yung may hard evidence? May picture, may video, may witness. Hindi mo kayang hainan ng warrant of arrest. Kasi ang totoo, nilagay ka dyan bilang ombudsman para protektahan si Romualdez. House Speaker Martin Romualdez.